Mga ginang at ginoo, isang tunay na lindol sa militar ang tahimik na nagaganap sa mismong paligid natin, isang sitwasyon na itinuring na imposible ng mga internasyonal na tagamasid, ngunit ngayon ay mas malinaw nang nakikita kaysa kailanman. Ang muling pagbangon ng isang militaristikong imperyo ng Hapon, handa sa isang direktang paghaharap sa misil laban sa Beijing. Huwag mong hayaan kailanman na linlangin ka ng mga lumang pagkiling. Huwag mong isipin na natutulog pa rin ang Tokyo sa ilalim ng anino ng konstitusyon ng kapayapaan o abala lang sa mga passive defense. Ang katotohanan ay mas malupit. Sa ilalim ng pamumuno ng mga matitigas na lider tulad ni Ginang Takay Sanae, isinagawa at patuloy na isinasagawa ng Hapon ang isang komprehensibong pagbabago, muling nag-aarmas sa mabilis na bilis, pareho sa aspetong pampolitika at sa tunay na lakas ng firepower sa larangan ng digmaan. Una sa lahat, sa diwa ng pagiging makabayan, hinihiling ko na maglaan ka ng isang sandali upang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Hindi lamang ito suporta sa nilalaman, kundi isang pagmamalaki ng bawat Pilipino na tumitindig para sa ating inang bayan at karagatan. Ang mensahe mula sa Tokyo ay hindi na mga walang laman na pag-aalala sa diplomasya. Direkta silang nagsalita, totoo at matapang. Anumang gulo na maganap sa Taiwan ay isang direktang gulo sa pagpapatuloy ng Hapon. At upang patunayan ang matapang na deklarasyong iyon, hindi sila gumamit ng mga dokumento, gumamit sila ng mga sandata. Maraming strategic offensive at mapanirang kagamitan ang kasalukuyang inilulunsad na nagdudulot ng pagkabalisa sa mga liderato sa Zongnanhai. Ang pangunahing barkong pandigma na Chokai class ay dinala sa isang madaliang pag-upgrade upang isama ang Tomahawk cruise missile. Samantala, ang kanilang pinahusay na domestic Type 12 missile ay nagtataglay na ngayon ng sapat na saklaw upang umabot sa mga sentro ng ekonomiya at kritikal na militar sa Shanghai. Hindi lang iyon, sinisira na ng Hapon ang lahat ng dating hadlang sa pag-export ng sarili nitong armas. Ang pag-export ng mga Mogami-class stealth frigate sa Royal Australian Navy ay hindi lamang isang transaksyong pang-ekonomiya. Ito ay isang strategic move, isang mahigpit na pagkakamay ng militar na naglalayong higpitan ang pagkubkob, isang kilos na galit na tinawag ng China na pagtawid sa pulang linya. Malinaw, ang antas ng komprontasyon sa Taiwan Strait ay lumipat na sa pinakamataas na alerto. Ang tanong para sa mga militar ngayon ay hindi na kung magaganap ang labanan, kundi kailan hahatiin ng mga unang misil ang kalangitan ng kipot. At sa malupit na senaryong iyon, posibleng hindi ang Estados Unidos ang unang magpapaputok ng mapanagutang atake, kundi ang Hapon mismo. Nagpadala ang Tokyo ng isang hindi mapag-aalinlangan ng senyales. Handa sila. Kung bumagsak ang Taiwan, hindi lang manonood ang Hapon, sasali sila sa laban. Mga ginang at ginoo, kailangan nating muling suriin ang posisyon ng Hapon ngayon. Hindi na sila isang bansa na marunong lang mag-ipon para sa depensa sa gitna ng nag-aalab na East Asia. Opisyal na pumasok ang Tokyo sa panahon ng komprehensibo at lubos na muling pagbubuo ng puwersa militar mula noong 1945. Ang pokus ng bagong estratehiyang ito ay ang dalawang salita, pag-atake. Binuo nila ang kakayahan para sa long-range strike at lumipat sa isang aktibong diskarte sa pagpigil. Tingnan ang kanilang mga dambuhalang barkong pandigma, ang dalawang dambuhalang helicopter destroyer ng Izumo at Kaga class na tinawag lamang na destroyer upang maiwasan ang Constitution, ay hayagang ino-upgrade pinalakas ang flight deck at kakayahang makatiis sa init upang opisyal na maging tunay na light aircraft carrier. Magdadala sila ng mga F-35B Lightning II, ang ikalimang henerasyong stealth fighter na may kakayahang short takeoff at vertical landing. Ito ay isang makasaysayang hakbang na nagmamarka ng muling pagkabuhay ng puwersa ng aircraft carrier ng Hapon, isang puwersa na dating naghari sa Pasipiko na ngayon ay nagbabalik na may mas moderno at mas mapanganib na anyo. Ngunit ang air power sa dagat ay isa lamang bahagi ng malaking yelo. Ang estratehiya sa armamento ng Tokyo ay pinapabilis sa lahat ng larangan. Kapansin-pansin, ang destroyer class na Kongo na nagngangalang JS Chokai ay tahimik na umalis sa daungan, tumawid sa Pasipiko upang pumunta sa mga shipyards ng Estados Unidos. Ang layunin ng biyaheng ito ay hindi normal na pagpapanatili.
Ito ay isang operasyon upang itanim ang lakas ng pagkasira ang pagsasama ng fire control system para sa Tomahawk cruise missile. Ito ang tanyag na long-range strike weapon na mahigpit na ipinagbabawal sa Hapon noon. Ang kombinasyon ng stealth capability ng F-35B at ang tumpak na unang atake mula sa libu-libong kilometro ng Tomahawk ay nagpapakita ng isang pangunahing pagbabago sa militar na pag-iisip ng Hapon. Pumasok sila sa yugto ng aktibong pagpigil, nangangahulugang hindi sila uupo at maghihintay sa kaaway na umatake sa kanilang teritoryo bago gumanti. Handa silang maglunsad ng unang mapaminsalang atake upang sirain ang mga missile base, paliparan at command center ng kalaban sa sandaling makita ang banta. Sa mabilis na pag-aarmas ng Tokyo ngayon, tiyak na mababaligtad ang kaayusan ng militar sa East Asia. Lahat ng superpower, mula sa Russia, North Korea hanggang sa Tsina, ay humihinga ng malalim habang sinusundan ang bawat maingat na hakbang ng mga Hapon. Ngayon, tingnan natin ang mga pangalan na nagdudulot ng pag-aalala sa dagat. Kongo, Kirishima, Myoko, Chokai. Kung ikaw ay mahilig sa kasaysayan ng hukbong dagat, tiyak na lalamig ang iyong pakiramdam sa pagdinig ng mga pangalang ito. Ito ang mga bansag ng mga tanyag na pangunahing barkong pandigma ng Imperial Japanese Navy noong World War II. Dati silang nagturo ng kanilang dambuhalang kanyon sa US Pacific Fleet na kilahok sa pinakamadugong laban sa dagat sa kasaysayan tulad ng Guadalcanal o Leyte Gulf. At ngayon, muling nabuhay ang mga pangalang iyon. Hindi na sila mga kalawangin na barko sa ilalim ng karagatan, ngunit muling isinilang sa anyo ng pinakamodernong Kongo-class destroyers ng Japan Maritime Self-Defense Force. Nagdadala sila ng pinaka-advanced na Aegis Combat System, ang mata ng Diyos ng Dagat, kasama ang 90 Mk-41 Vertical Launching System, 127mm naval gun, at, sa lalong madaling panahon, ang mensahero ng digmaan na Tomahawk. Sa displacement na halos 10,000 tonelada, ang Kongo-class ay, sa katunayan, mga cruiser na nagkukunwari bilang mga destroyer na nagtataglay ng superior na kakayahan sa paglaban na sapat upang harapin ang anumang barkong pandigma ng kalaban sa East Asia. Ang 4 na barko ng klase na ito ay nasa listahan ng prioridad para sa pagpapabuti upang magdala ng long-range strike capability. Nagpapadala ito ng isang mensahe na hindi na maaaring maging mas malinaw. Itinapon na ng Hapon ang doktrina ng passive defense sa basurahan ng kasaysayan. Ipinapahayag ng Tokyo sa mundo na kung kinakailangan, ang Maritime Self-Defense Force ay magiging isang pangunahing puwersang pang-atake, handa na magdala ng firepower mismo sa pintuan ng kalaban. Kapag ang mga multo ng nakaraan, na minsan ay bumagabag sa Pasipiko, ay muling lumitaw, na ngayon ay nilagyan ng Tomahawk cruise missile at Aegis radar, ang buong rehiyon mula sa Taiwan Strait hanggang sa East China Sea ay dapat manginig sa takot. Ngunit mga ginang at Ginoo, mayroong isang malaking lihim na kakaunti lamang ang napansin, isang detalye na nagpapakita ng nakakatakot na strategic vision ng Hapon. Isipin ang isang barkong pandigma na inatasan ng higit sa 30 taon na ang nakalipas, ngunit mula pa noong inilunsad ito, tahimik na itong naglalaman ng kakayahang magpaputok ng isa sa pinakamapanganib na armas sa planeta. Noong Setyembre 28, naglunsad ang JS Chokai ng isang pampublikong missile resupply exercise sa Yokosuka Naval Base. Sa panlabas, ito ay mukhang isang ordinaryong logistic activity, ngunit natuklasan ng matatalinong eksperto sa militar ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang Mk-41 Vertical Launch System na nilagyan ng barko na ito ay ang strike length na bersyon mula pa sa simula ang pinakamalalim na bersyon. Hayaan akong ipaliwanag ang kahalagahan ng detalyeng ito. Ang US Mk-41 VLS ay may 3 variant ng laki. Ang self-defense na bersyon, ang tactical na bersyon, at ang strike length na bersyon. Tanging ang strike length na bersyon lamang ang sapat ang lalim upang maglaman at maglunsad ng Tomahawk cruise missile. Nang i-order ng Hapon ang Kongo-class noong 1990s, maaari sana nilang piliin ang maikli o katamtamang bersyon upang makatipid sa gastos at upang maging angkop sa kanilang mga pangangailangan sa air defense noong panahong iyon. Ngunit hindi, matapang silang nag-order ng pinakamalalim at pinakamahal na bersyon. At ang kapansin-pansin ay ang desisyong ito ay ginawa noong 1990s,
kung kailan mahigpit na ipinagbabawal ng konstitusyon ng Hapon ang pag-aari ng mga offensive na armas at ang pangalan na Tomahawk ay isang bawal pa. Ang mga military analyst ngayon, sa pagtingin sa likod, ay nagulat at nagtanong ng isang malaking katanungan, lihim bang inihanda ng Tokyo ang strategic strike scenario na ito 30 taon na ang nakakaraan? Hinulaan ba nila ang pagbangon ng China at inilaan ang mga puwang na ito sa mga barkong pandigma naghihintay lamang sa tamang panahon ng politika upang maisaaktibo agad? Kung totoo ang teoryang ito, malinaw na napakalalim at nakakatakot ang pananaw ng mga Hapon. At ngayon, sa matinding pagtaas ng tensyon sa Taiwan at ang agresyon sa East China Sea, talagang dumating na ang araw na iyon. Ang isang strategic shift na inihanda ng maigi sa loob ng 3 dekada ay tahimik ngunit marahas na nagaganap sa Pasipiko. Hindi na kailangan ng Hapon na gumawa ng mga bagong barko. Kailangan lang nilang kargahan ang mga kanyon na nakahanda na sa loob ng 30 taon. Ang pag-alis ng JS Chokai sa Yokosuka patungong San Diego, USA noong huling bahagi ng Setyembre ay ang hudyat. Sa US, dadaan ang barko sa kumpletong overhaul at pinakamahalaga sa pagsasanay para sa pagsasama ng Tomahawk Fire Control System. Ang planong ito ay inaasahang tatagal hanggang sa kalagitnaan ng Setyembre 2026 na nagmamarka ng isang hindi na mababawi na milestone sa muling pag-aarmas ng Hapon. Ayon sa inilabas na schedule, ang unang batch ng Tomahawk missiles ay ihahatid sa Hapon sa pagtatapos ng fiscal year 2025 at ang unang live-fire test sa mismong Chokai ay magaganap sa tag-init ng 2026. Ito ang magiging symbolic moment na nagmamarka ng opisyal na pagsisimula ng long-range strike capability na matagal nang hinahangad at inihanda ng mga Hapon. At tandaan, hindi ito isang pagsubok sa isang solong barko. Ipinapatupad ng Tokyo ang plano na lagyan ng Tomahawk ang buong fleet ng 8 Aegis destroyers, kabilang ang 4 na Kongo-class, 2 Atago class at 2 Super Destroyer Maya class. Lahat, inuulit ko, lahat ng mga barkong ito ay nagtataglay na ng pinakamalalim na bersyon ng Mk-41 VLS na ganap na tugma sa Tomahawk mula pa nang umalis sila sa shipyard. Ito ang pinakamalinaw at pinakamalakas na senyales na hindi na ang Hapon ay isang bansa na marunong lang magtaas ng kalasag. Sa Tomahawk sa kanilang kamay, opisyal silang pumasok sa club ng mga military superpower na nagtataglay ng kakayahan sa long-range, precision strike at mataas na strategic deterrence. Pumirma ang Hapon ng isang makasaysayang kasunduan sa Estados Unidos upang bumili ng hanggang 400 Tomahawk missiles sa kabuuang halaga na 12.3 bilyon. Ang tanyag na cruise missile na ito, na minsan ay naging dominante sa mga digmaan sa Gulf, Yugoslavia at Syria, ay unang lilitaw sa arsenal ng Japan Self-Defense Force. Mag-iwan ng komento at like upang suportahan ang diwa, mga kaibigan. Sa saklaw na 1,600 hanggang 2,500 kilometro, pinapayagan ng mga misil na ito ang Hapon na atakihin ang mga target na malalim sa teritoryo ng kalaban nang hindi na kailangang ilagay ang mga barkong pandigma sa peligro. Mula sa ligtas na karagatan sa silangan ng Hapon, maaari silang direktang tumutok sa mga base militar, paliparan at daungan sa mainland. Gayunpaman, mayroong isang katotohanan na kakaunti ang nakakaalam. Kahit na malakas, ang Tomahawk ay isang band-aid solution lamang, isang pansamantalang hakbang sa ambisyon ng Tokyo. Ang talagang hinahangad ng Hapon at pinagtuunan ng lahat ng lakas upang paunlarin ay hindi isang armas na binili, kundi isang ganap na domestic, long-range land attack cruise missile na may malalim na imprint ng teknolohiyang Hapon. Binuo nila ito batay sa disenyo ng Type 12 anti-ship missile, isang misil na dating ginagamit lamang para sa coastal defense, ngunit ngayon ay binabago na ng mga inhenyero ng Hapon upang maging isang assassin na tumatama ng malalim sa teritoryo ng kaaway. At ang mas nakakatakot pa, ang misil na ito ay hindi lamang ilulunsad mula sa lupa o mga barkong pandigma, kundi ilulunsad mula sa mga multo, sa ilalim ng dagat mga submarino. Kung ang planong ito ay maipapatupad ng naaayon sa schedule,
ang Hapon ang magiging tanging bansa sa Asya na nagtataglay ng dalawang uri ng Strategic Long-Range Cruise Missile, isa na ibinibigay ng US para sa agarang pagpigil at isa na sarili nilang binuo para sa kumpletong autonomiya sa hinaharap. Bago pa man humupa ang alon ng politika sa Tokyo kasunod ng Tomahawk Deal, isang hindi gaanong maingay ngunit mas mapaminsalang pangyayari ang tahimik na nagaganap sa mga lihim na laboratorio ng Mitsubishi Heavy Industry. Kung ang Tomahawk ay ang imported na martilyo na tumulong sa Hapon na sirain ang pinto ng legal na hadlang agad, ang Domestic Next Generation Missile Program ang matalim na katana na nais nilang sariling pandain upang tapusin ang kalaban. Noong Oktubre, opisyal na pumirma ang Japanese Ministry of Defense ng dalawang malalaking kontrata sa defense conglomerate na Mitsubishi. Ang kanilang misyon ay hindi ang paggawa ng mga civil aircraft o cargo ship. Ang lihim na misyon na ipinagkatiwala sa kanila ay ang lumikha ng mga assassins na may kakayahang lumipad ng mahigit 1,000 kilometro upang hanapin at sirain ang mga target. At pinakamahalaga, isa sa mga ito ay dapat ilunsad mula sa ilalim ng dagat. Tingnan natin ng mas malalim ang pangalawang kontrata, ang Submarine-Launched Cruise Missile. Ito, ang nawawalang piraso, ang pinakamapanganib sa de facto na nuclear deterrence trio ng Hapon. Bakit submarino at bakit ngayon? Alam nating lahat na ang fleet ng Hapon ng Soryu at Taigei-class submarines ay tinatawag na black holes ng karagatan dahil sa kanilang napakatahimik na operasyon. Gayunpaman, gaano man sila kamoderno, nakatali sila sa isang nakamamatay na limitasyon, ang kasalukuyang saklaw ng armas. Nagdadala lamang sila ng mabibigat na Type 89 torpedoes at US Harpoon anti-ship missile. Ang Harpoon ay isang magandang sandata, ngunit ang maximum na saklaw nito ay 130 hanggang 200 km lamang. Sa isang modernong digmaan, kung saan ang mga fleet ng aircraft carrier ng kalaban ay protektado ng makapal na mga layer ng depensa na may radius ng pagtuklas na daan-daang kilometro, ang isang submarino na kailangang mag-atake sa loob ng 200 kilometers ay walang pinagkaiba sa isang suicide mission. Alam ng Hapon ang kahinaan na ito. Kaya naman, hiniling nila sa Mitsubishi na gumawa ng isang cruise missile na maaaring lumabas sa 530mm torpedo tube, sumisibak sa tubig upang umakyat sa ibabaw at atakihin ang isang target na higit sa 1,000 km ang layo. Ito ay isang napakakomplikadong teknikal na problema. Ang mga submarino ng Hapon ay hindi idinisenyo na may vertical launch system tulad ng US Virginia class. Ang pagdidisenyo ng isang long-range missile na kailangang dumaan sa masikip na torpedo tube ay nangangailangan ng teknolohikal na miniaturization sa pinakamataas na antas. Ginawa na ito ng US sa Tomahawk UGM-109 version noong Cold War at ngayon, tinatahak ng Hapon ang parehong landas, ngunit may gabay na teknolohiya at stealth material ng ika-21 siglo. Kapag natapos ang proyektong ito sa pagtatapos ng 2020s, ang balanse ng kapangyarihan sa ilalim ng East China Sea ay mabaliktad ng husto. Ang isang Taigei-class submarine na gumagamit ng next-generation lithium-ion battery ay maaaring manatiling tahimik na naghihintay sa ilalim ng dagat sa loob ng 3 linggo nang hindi umaakyat para kumuha ng hangin. Ganap itong hindi nakikita ng lahat ng uri ng radar at optical surveillance satellite. Kung magdadala ang barkong ito ng 20 domestic long-range cruise missile, ito ay magiging isang mobile firebase na hindi mahuhuli. Hindi malalaman ng kalaban kung saan manggagaling ang atake mula sa hilaga, timog o sa likod mismo ng kanilang formation ng fleet. Ang kawalan ng katiyakan at ang takot sa isang biglaang atake iyan ang sentro ng aktibong estratehiya sa pagpigil na sinusunod ng Tokyo. Ngunit ang ambisyon ng Tokyo ay hindi tumitigil sa ilalim ng dagat. Sa lupa, isinasagawa nila ang pinakamalaking evolusyon ng armas sa kasaysayan ng militar ng Asya sa Type 12 missile series. Sa simula, ang Type 12 ay isang ordinaryong anti-ship coastal defense missile na idinisenyo upang sirain ang mga landing vessel sa malapit na saklaw na 200 kilometers. Ito ay isang purong defensive weapon na akma sa konstitusyon ng kapayapaan, ngunit ang balatkayo ng depensa na iyon ay tinatanggal ng walang awa.
Ang pinahusay na bersyon ng Type 12 ay mabilis na binuo. Hindi na ito tactical weapon, ito ay strategic weapon. Ang mga tagas sa teknikal na detalye ng bagong halimaw na ito ay nakakagulat sa mga internasyonal na military observer. Ang saklaw ay palawigin mula 200 kilometers hanggang 900 kilometers. At ang huling layunin ay maabot ang 1,200 kilometers o higit pa. Upang makamit ito, pinalawig ang katawan ng misil. Muling idinisenyo ang mga pakpak upang mapataas ang gliding capability at, pinakamahalaga, ang puso nito, ang makina. Ang pinahusay na Type 12 ay gagamit ng Kawasaki Heavy Industries manufactured KG-100 turbofan jet engine. Ito ang pagmamalaki ng Japanese defense industry na nagpapatunay na hindi na sila umaasa sa Western engine technology. Gumawa tayo ng isang mabilis na paghahambing upang makita ang nakakatakot na superioridad na ito. Ang makina sa US Tomahawk missile ay ang Williams F-107, isang turbofan engine na inuuna ang fuel efficiency para sa long-range flight ngunit medyo mabagal ang cruising speed. Sa kabaligtaran, ang Japanese KG-100 ay isang turbojet na nagpapahintulot sa missile na umabot sa high subsonic speed na Mach 0.9 o malapit sa supersonic sa final phase kapag bumaba ito sa target. Nangangahulugan ito na ang pinahusay na Type 12 ay hindi lamang lumilipad ng kasing layo ng Tomahawk, kundi mas mabilis, mas maliksi, at mas mahirap harangin ng mga air defense system. Hindi kinopya ng Hapon ang Tomahawk. Sinubukan nilang gumawa ng mas mahusay at mas mapanganib na bagay. Ang senaryo ng labanan para sa pinahusay na Type 12 ay binago din ng lubusan. Hindi lang nito hinahanap at sinisira ang mga barkong pandigma sa dagat. Nilagyan ito ng isang hybrid guidance system kasama ang inertial guidance, military-grade anti-jamming GPS, active radar sa final phase, at terrain matching capability. Ang teknolohiyang ito ay nagpapahintulot sa Type 12 na lumipad ng mababa sa ibabaw ng mga puno, lumiko sa mga lambak upang atakihin ang mga nakapirming target sa lupa tulad ng mga command post, magazine ng munisyon o mga ballistic missile launcher ng kalaban. Mula sa isang coastal guard, ang Type 12 ay naging isang long-range assassin na maaaring umabot sa mga coastal city ng mainland. At dito, ang geographic na salik ay nagiging kahinaan ng kalaban na lubos na sinasamantala ng Hapon. Tingnan ang mapa ng Ryukyu Islands na umaabot mula Kyushu hanggang sa Taiwan. Binabago ng Hapon ang chain ng mga isla na ito upang maging isang hindi matatag na pader ng apoy. Sa mga outpost island tulad ng Miyako, Ishigaki, at lalo na ang Yonaguni, ang Ground Self-Defense Force ay tahimik na nagtatayo ng matitibay na missile base at underground ammunition depot. Ang Yonaguni Island ay 110 kilometers lamang ang layo mula sa baybayin ng Taiwan. Ang Ishigaki Island ay mga 270 kilometers ang layo. Kung ilalagay ng Hapon ang mga pinahusay na Type 12 battery sa Ishigaki na may saklaw na 1,200 kilometer, sasaklawan ng kanilang firepower ang buong Taiwan Strait, ang buong East China Sea, at lalong-lalo na ang mainland China hanggang sa Shanghai, Hangzhou, at mga strategic airbase sa Fujian. Anumang landing fleet na gustong lumapit sa Taiwan mula sa Hilaga ay kailangang dumaan sa zone ng pagkasira na ito. Hindi na kailangan ng Hapon na magdala ng mga barkong pandigma sa dagat para sa direktang komprontasyon. Kailangan lang nilang umupo sa isla, magtago sa mga artipisyal na kuweba at maglunsad ng mga misil. Ang taktikang ito ay tinatawag na shoot and scoot. Ang mobile Type 12 launchers ay magpapaputok ng barrage at agad na lilipat sa isa pang camouflage na posisyon bago pa man makapag-locate ang kalaban para sa counter-fire. Ang kombinasyon ng madiskarteng lokasyon at long-range weapons ay lumilikha ng isang nakakatakot na pincers movement. Sa silangan, isasara ng US 7th Fleet at Japanese carriers ang daanan patungong Pasipiko na pumipigil sa tulong mula sa labas. Sa kanluran, isasara ng Coastal Missile Battery ng Hapon sa Ryukyu Islands ang kipot at ang coastal area. Ang kalaban ay makukulong sa isang makitid na hawla kung saan ang missile firepower mula sa lahat ng direksyon ay babagsak sa kanila na parang ulan.
Ang isa pang nakakatakot na punto tungkol sa pinahusay na Type 12 ay ang data link at networked warfare capability nito. Hindi ito lumalaban ng nag-iisa. Ang isang P-1 patrol aircraft o isang E-2D Hawkeye early warning aircraft ay maaaring makita ang target mula sa malayo at pagkatapos ay ipadala ang data ng target sa missile battery sa lupa. Ang missile ay ilulunsad nang hindi na kailangang makita ng radar ng launcher ang target. Kahit sa kalagitnaan ng paglipad, maaaring makatanggap ng updated na data ang missile upang baguhin ang target sa kalagitnaan ng kurso. Halimbawa, kung ang isang barko ng kaaway ay nalunod na ng isang Tomahawk na inilunsad mula sa isang destroyer, ang Type 12 na papalapit ay automatikong maglilipat ng direksyon sa isa pang kalapit na barko upang ma-optimize ang epekto ng pagkasira. Ito ang antas ng networked warfare na tanging ang mga nangungunang military power sa mundo lamang ang makakagawa. Ngunit hindi tumitigil ang Hapon sa pag-upgrade ng saklaw at makina. Pinag-aaralan din nila ang air-launched version para sa F-15J at F-2 fighters. Isipin ang isang squadron ng F-15J na lumilipad mula sa Okinawa, nagdadala ng dalawang long-range Type 12 cruise missile bawat isa. Hindi na kailangan nilang lumipad sa mapanganib na zone ng air defense ng kalaban. Mula sa 1,000 kilometer ang layo, lampas sa saklaw ng pinakamodernong air defense system tulad ng S-4DOHQ-9, maaaring maglunsad ang mga piloto ng Hapon ng mga misil at bumalik sa base upang uminom ng kape, habang ang bagyo ng kamatayan ay lumilipad patungo sa kalaban sa high subsonic speed na nagdadala ng hindi maiiwasang pagkasira. Ang pagbabagong ito ng Hapon ay nagdudulot din ng isang hindi pa nagaganap na hamon sa missile defense system ng China. Dati, kailangan lang ng Beijing na ituon ang kanilang mga mapagkukunan sa pagharap sa mga US Carrier Strike Group na nagmumula sa Pasipiko. Ngunit ngayon, kailangan nilang harapin ang isang dambuhalang sea urchin sa kanilang paligid. Daan-daan o kahit libu-libong cruise missile ang maaaring ilunsad ng sabay-sabay mula sa mga submarino, surface ship, aircraft, at mobile launcher sa isla. Ang missile defense system, gaano man kamoderno, ay magiging overwhelmed sa harap ng ganitong multidimensional na saturation attack. At huwag nating kalimutan, mayroon pang isang lihim na sandata ang Hapon na kakaunti lamang ang binabanggit sa mga balita, ngunit naglalaro ng isang mahalagang papel, electronic warfare, EW. Ang JS Chokai o ang Maya-class ships ay hindi lamang nagdadala ng missiles. Nagdadala sila ng pinaka-advanced na jamming at electronic intelligence systems na binuo mismo ng Hapon. Bago pa man umalis ang mga misil sa launcher, isang invisible na digmaan sa electromagnetic spectrum ang nagaganap ng marahas. May kakayahan ang Hapon na bulagin ang early warning radar ng kalaban, putulin ang komunikasyon sa pagitan ng mga command ship at forward unit. Kapag ang kalaban ay bulag at bingi, hindi alam kung saan nagmumula ang misil, doon lalabas ang Tomahawk at Type 12 upang tapusin ang lahat. Ang lahat ng piraso ng puzzle na ito, submarine-launched cruise missile, long-range domestic missile, matitibay na base sa outpost island, at superior na kakayahan sa electronic warfare ay pinagsasama ng Tokyo sa hindi pa nakikitang bilis. Hindi na sila nagtatago tungkol sa kanilang layunin. Ang Japanese Defense White Papers sa mga nagdaang taon ay direktang tinukoy ang China bilang pinakamalaking strategic threat, at ang mga drills na nagmomodelo ng pagtatanggol sa mga malalayong isla ay hindi na mga haka-haka laban sa isang nakatagong kaaway. Ito ay mga dry run para sa isang tunay na digmaan para sa kaligtasan sa Taiwan Strait. Habang abala ang mundo sa pagtingin sa labanan sa Eastern Europe o gitnang silangan, sa East Asia, isang kuta ng bakal ang itinatayo. Ang Hapon, ang bansa na minsan ay sumumpa na tatalikuran ng digmaan, ay nagtataglay na ngayon ng isa sa mga pinakamapanganib na long-range strike force sa mundo. At ang tanong ay, maglakas loob ba ang Beijing na tawirin ang pulang linya kapag ang baril ng Tokyo ay may karga na at ang daliri ay nakahanda na sa gatilyo, o pipilitin ba sila ng muling pagbangon ng Land of the Rising Sun na muling kalkulahin ang buong strategic chessboard? Mag-iwan ng komento at like upang suportahan ang diwa, mga kaibigan. Kung ituturing natin ang 400 Tomahawk missile bilang isang strategic punch sa ulo ng kalaban,
Ang senaryo na susuriin ko ngayon ay ang tunay na bangungot sa ibabaw ng dagat, isang all-out naval battle kung saan ang bilang ng mga barko ay hindi na ang nagpapasya sa tagumpay, kundi ang kakayahang mabuhay sa isang zone ng pagkasira na inilatag na ng multi-layered missile fire. Hayaan nating ipagpalagay na nagpasya ang Beijing na maglunsad ng isang military unification operation. Nangangahulugan ito na mapipilitan silang magsagawa ng pinakamalaking amphibious landing operation sa kasaysayan ng tao na higit pa sa saklaw ng Normandy Landing noong World War II. Ang East Sea Fleet ay aalis mula sa mga base sa Zhoushan, Ningbo na bumababa mula sa Hilaga. Ang South Sea Fleet ay magpapakilos mula sa Zhanjiang, Hainan na magtutulak mula sa timog sa pamamagitan ng Bashi Channel. Daan-daang Type 071, Type 075 landing vessels na ina-escort ng Type 055 destroyers at aircraft carriers ay kailangang tumawid sa Taiwan Strait na may average na lapad na 180 kilometers. Ito ang sandali kung kailan ang nakamamatay na geographic trap ay isa aktibo. Ang Taiwan Strait ay hindi ang malawak na karagatan. Ito ay isang funnel, isang makitid na koridor kung saan ang anumang barko na papasok ay mailalantad sa firepower mula sa dalawang gilid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bitag ay hindi lamang nagmumula sa Taiwan, kundi nagmumula sa isang invisible, ngunit lubhang nakamamatay na fire alliance, ang US-Japan-Taiwan Missile Alliance. Una, pag-usapan natin ang gatekeeper sa Hilaga. Sa paglalagay ng pinahusay na Type 12 anti-ship missile regiments sa Ishigaki at Miyako Islands, talagang isinara ng Hapon ang hilagang pasukan ng Kipot. Ang 1,200 kilometer na saklaw ng Type 12 ay hindi lamang para sa land attack tulad ng sinuri ko kanina. Ang pinaka-orihinal at nakakatakot na tungkulin nito ay ang ship killer. Isipin, sa sandaling umalis ang East Sea Fleet ng kalaban sa daungan, hindi pa nakakagawa ng combat formation, sila ay napasok na sa saklaw ng Japanese radar. Ang Type 12 mobile launchers na nakatago sa mga kuweba sa Ishigaki ay magpapaputok ng missiles na lumilipad ng mababa sa ibabaw ng dagat, sinasamantala ang kurbada ng mundo upang maiwasan ang maagang pagtuklas ng radar sa mga barkong pandigma ng kalaban. Kapag lumitaw sila sa horizon, ang reaction time ng mga close-in weapon system CIWS ng kalaban ay binibilang na lang sa segundo. Ang isang Type 12 hit ay sapat upang hindi paganahin o palubugin ang isang 7,000 toneladang destroyer. At hindi nagpapaputok ang Hapon ng isa-isa, nagpapaputok sila ayon sa Wolfpack Tactics, 12-dosenang misil ng sabay-sabay, umaatake mula sa iba't ibang direksyon upang labis na kargahan ang Aegis system ng kalaban. Ngunit hindi nag-iisa ang Hapon sa laban. Sa mismong sentro ng digmaan, ang Taiwan ay nagtataglay ng isang sandata na kinatatakutan maging ng US Navy, ang Xiongfeng III supersonic missile. Ito ay tinatawag na aircraft carrier killer na may bilis na Mach 2.5, 2 beses sa bilis ng tunog. Sa masikip na espasyo ng Kipot, ang bilis na ito ay isang death sentence. Halos walang pagkakataon ang kalaban na harangin ito. Kung isasara ng Hapon ang Hilaga gamit ang Type 12, gagawing steel hotpot ng Taiwan ang Kipot gamit ang Xiongfeng III. Anumang landing vessel na susubukang lumapit sa baybayin ay haharapin ang isang ulan ng supersonic missile. At ang huling, pinakamapanganib na piraso ng puzzle, ang Estados Unidos. Hindi na kailangang ilagay ng 7th Fleet ang kanilang aircraft carrier sa Kipot upang makaharap ang panganib. Sila ay tatayo sa malayo, sa labas ng First Island Chain, at maglulunsad ng mapanagutang atake gamit ang long-range anti-ship missile. Ito ang pinakamatalinong missile sa mundo ngayon na may stealth capability, automatikong naghahanap ng target at automatikong nagko-coordinate sa isa't isa upang atakihin ang pinakamahina na punto ng formation ng kaaway. Ang B-1B Lancer strategic bomber mula sa Guam ay maaaring magdala ng 24 LRASM bawat isa. Ang isang B-1B squadron ay maaaring maglunsad ng daan-daang misil na ito sa fleet ng kalaban mula sa isang ligtas na distansya na lumilikha ng isang hindi mahaharang na saturation attack. Ang koordinasyon na ito ay lumilikha ng isang demonic triangle sa dagat. Ang Hilaga ay hinarangan ng Hapon
Ang sentro ay sinira ng Taiwan at ang silangan ay inatake ng US mula sa malayo. Ang dambuhalang landing fleet ng kalaban, gaano man karami, ay mapipilitan sa isang walang pag-asang sitwasyon. Hindi sila makakaabante dahil sa napakakapal na firepower at hindi sila makakaatras dahil sa politikal na tungkulin. Ang kahihinatnan ay magiging isang dambuhalang barkong sementeryo sa mismong pasukan ng Pasipiko. Sa kontekstong iyon, ang papel ng mga Japanese Aegis Destroyer tulad ng Maya at Congo class ay nagiging mas mahalaga. Hindi lang sila nagpapaputok ng Tomahawk para sa land attack, ang kanilang pangunahing misyon ay ang magtatag ng isang air defense umbrella upang protektahan ang mga outpost island tulad ng Yonaguni at Ishigaki mula sa counter-strike ng kalaban. Ang Japanese SPY-1D radar ay maglilinis sa kalangitan, magbabahagi ng data ng target sa Patriot Defense System sa isla at sa F-35 fighters na nagpapatrolya. Kung ang mata ng Diyos ng Aegis ng Hapon ay mabulag, ang buong hilagang depensa ay babagsak. Sa makatuwid, ang digmaan upang protektahan ang mga barkong pandigma na ito ay magiging kasing bagsik ng atake. Hindi rin natin maaaring balewalain ang papel ng Izumo at Kaga helicopter carriers matapos ma-upgrade upang magdala ng F-35B. Hindi na sila simpleng helicopter transport ship. Sila ay mobile air bases na maaaring mag-deploy ng stealth air power sa anumang hotspot. Sa naval battle scenario, ang Japanese F-35B ay gaganap bilang silent assassins. Sila ay lilipad ng maaga, gamit ang stealth capability upang tumagos sa air defense net ng kalaban. Sinisira ang mga early warning aircraft at nagbibigay ng target designation para sa Type 12 at Tomahawk missiles na paparating. Ang kombinasyon ng long-range missile at stealth aircraft ay lumilikha ng isang multidimensional na atake na kahit ang pinakamodernong defense system tulad ng S-400 o HQ-9 ay mahihirapang harapin. Gayunpaman, ang digmaan ay hindi kailanman nagaganap sa isang one-sided na senaryo. Tiyak na alam ng Beijing ang panganib mula sa alyansang ito. Nagtataglay sila ng arsenal ng DF-21D at DF-26 anti-ship ballistic missile na tinatawag na carrier killers. Kung maglakas loob ang Hapon na makialam, tiyak na magiging target ng maraming medium-range ballistic missile ang mga base sa Okinawa, Yokosuka at Sasebo. Dito, ang kakayahan ng Hapon sa ballistic missile defense ay susubukin ng lubusan. Ang mga Aegis ship ng Hapon ay kailangang magdala ng mabigat na responsibilidad ng pagharang sa mga warhead na bumababa mula sa upper atmosphere sa bilis na Mach 10. Ang isang warhead na makakalusot ay maaaring mga hulugan na ang isang Japanese port city ay mabubura. Dahil sa matinding panganib na iyon, ang estratehiya ng Hapon ngayon ay hindi lamang ang paghahanda para sa digmaan, kundi ang pagpigil upang hindi maganap ang digmaan. Ang kanilang hayagang pagbili ng 400 Tomahawk, hayagang pag-upgrade ng Type 12, hayagang pagsasanay sa US at Australia, lahat ito ay mga mensahe na direktang ipinapadala sa Zhongnanhai. Ang presyo ng paggamit ng puwersa ay magiging mas mataas kaysa sa inyong kinakalkula. Maaari ninyong simulan ang digmaan, ngunit hindi ninyo ito matatapos sa paraang gusto ninyo. Sa mas malawak na pananaw, tahimik na itinayo muli ng Hapon ang kanilang posisyon bilang gatekeeper ng Pasipiko. Ang pag-export ng Mogami ships sa Australia, paglilipat ng air defense radar sa Philippines, at pagpapalakas ng kooperasyong pangseguridad sa Vietnam, lahat ito ay bahagi ng isang grand strategy upang lumikha ng isang diamond arc na kumukubkob at pumipigil sa maritime expansion. Alam ng Tokyo na ang seguridad ng Hapon ay hindi lamang nakasalalay sa kanilang hangganan, kundi sa kalayaan at katatagan ng buong kritikal na sea lane sa South China Sea at Taiwan Strait. Kung ang rutang ito ay mapuputol o makontrol ng isang hostile power, ang ekonomiya ng Hapon ay masisikip ng walang isang bala na ipinaputok sa Tokyo. Kaya naman, ang muling pag-aarmas ng Hapon, bagamat nagdudulot ng kontrobersya at pangamba tungkol sa muling pagkabuhay ng militarismo, ay isang kinakailangang reaksyon sa pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang maging mas malakas, mas matapang. Ang imahe ng mga F-35B na umaalis mula sa Kaga o ang mga Type 12 missile na umaalis sa launcher
ay ang simbolo ng isang bagong Hapon, isang bansa na nagtanggal ng pag-aatubili ng nakaraan upang harapin ng direkta ang mga bagyo na nagkukubli sa horizon. Kapag ang ibabaw ng dagat ay naging isang death zone na may makapal na missile fire, ang kalangitan ang magpapasya sa kapalaran ng digmaan. At sa larangan na ito, isinasagawa ng Hapon ang pinakamapangahas na hakbang mula noong World War II, ang muling pagkabuhay ng air power sa dagat. Tingnan ang dalawang dambuhalang barko na nakadaong sa Kure at Yokosuka ports, JS Izumo at JS Kaga. Sa loob ng isang dekada, mapagkumbaba silang tinawag ng Tokyo na helicopter destroyer upang maiwasan ang pagmamasid ng internasyonal na opinyon at upang makalusot sa masikip na pinto ng konstitusyon. Ngunit ang pangalang Kaga, na katulad ng aircraft carrier na nakibahagi sa Pearl Harbor, ay hindi kailanman isang aksidente. Ngayon, tinanggal na ang kurtina ng pagkukunwari. Ang mga spark ng welding ay tumatalbog sa flight deck ng Kaga. Pinaigting ng mga inhenyero ng Hapon ang deck gamit ang espesyal na heat-resistant material upang makatiis sa matinding init mula sa jet engine sa vertical landing. Ang lumang trapezoidal na hugis ng bow ay inaalis, pinalitan ng isang square bow upang i-optimize ang aerodynamic flow. Lahat ng pagsisikap na iyon ay para lamang sa isang bagong hari ng kalangitan, ang F-35B Lightning II stealth fighter. Nag-order ang Hapon ng 42 F-35B, ang bersyon na may kakayahang short takeoff at vertical landing. Kapag inilunsad sa Izumo at Kaga, babaguhin nito ang dalawang barko na ito upang maging light aircraft carriers. Huwag maliitin ang salitang light. Sa isang digmaan sa masikip na kipot o sa paligid ng maliliit na isla, ang agility ng F-35B ay mas nakakatakot kaysa sa mga malalaking supercarrier. Ang Izumo at Kaga ay maaaring magtago sa maliliit na baybayin, patuloy na gumagalaw sa pagitan ng mga isla na nagiging mga mobile, hindi matutukoy na paliparan. Sa isang all-out combat scenario, ang F-35B ay hindi lamang gumaganap bilang fighter jet na nagpapabagsak ng mga eroplano ng kalaban. Ito ay isang flying command center. Isipin ang isang Japanese F-35B na lumilipad sa mataas na altitude gamit ang stealth coating upang maglaho sa radar ng kalaban. Ang kanilang Electro-Optical Targeting System at APG, 81 Active Electronically Scanned Array Radar, ay mag-i-scan ng malalim sa teritoryo ng kaaway, nakakakita ng mga mobile missile launcher, radar station, at command post na nagtatago. Agad, ang F-35B na ito ay hindi magpapaputok. Ito ay gagawa ng mas mapanganib na bagay. Maglilipat ng data ng target sa mga Aegis Destroyer at Type 12 missile battery sa likuran. Pagkalipas lamang ng ilang segundo, isang ulan ng Tomahawk at Type 12 missile ang babagsak sa kalaban batay sa mata ng Diyos ng F-35B. Ito ang konsepto ng network-centric warfare na kasalukuyang pinagbubuti ng Hapon at US. Sa setup na ito, ang nagpapaputok ay maaaring nasa libu-libong kilometro ang layo mula sa target, ngunit ang nagtutok ay lumilipad mismo sa itaas ng kaaway nang hindi nila nalalaman. Ang pagharap sa puwersang ito ay ang Chinese Air Force na may J-20 Mighty Dragon stealth fighter. Ipinagmamalaki ng Beijing ang J-20 bilang katapat ng F-35, ngunit ang digmaan ay hindi paghahambing ng mga detalye sa papel. Ang digmaan ay koordinasyon. Ang kahinaan ng J-20 ay hindi pa ito nasubok sa labanan at mas mahalaga, kulang ito ng magkakaugnay na support system tulad ng US-Japan Alliance. Kapag lumipad ang isang J-20, haharapin nito hindi lamang ang Japanese F-35, kundi ang isang dambuhalang integrated air defense system kabilang ang ground radar, Aegis ships, A-2D Hawkeye early warning aircraft, at space satellites. Bukod pa rito, ang Hapon ay nagtataglay ng isa pang trump card sa himpapawid, ang F-15J, Super Eagle Squadron. Ang mga F-15J na ito ay ina-upgrade upang magdala ng US JAS SM long-range cruise missile na may saklaw na hanggang 1,000 km. Kung ang F-35B ay ang stealth ninja, ang F-15J ay ang heavy-duty fighter. Maaari silang lumipad mula sa Okinawa, nagdadala ng malaking kargamento ng armas,
nagpapaputok ng mga misil mula sa labas ng air defense range ng kalaban upang sirain ang kritikal na infrastruktura tulad ng mga tulay, power plant, na pinuputol ang logistic supply sa frontline. Ang muling pagbangon na ito ng Japanese air at naval power ay naglalagay din ng isang hindi pa nagaganap na dulo sa island chain strategy na sinubukan ng China na sirain. Dati, naniniwala ang Beijing na maaari nilang gamitin ang ballistic missile upang itulak ang US Navy papalayo na lumilikha ng isang ligtas na buffer zone. Ngunit ngayon, ang tinik ng Hapon ay nasa mismong buffer zone na iyon. Ang mga airbase sa Naha, Kadena o Misawa ay hindi lamang mga istasyon, sila ay mga unsinkable aircraft carrier. Upang hindi paganahin ang mga basing ito, kailangang maglunsad ng napakalaking bilang ng missiles ang China na nangangahulugan ng pag-aktiba ng Article 5 ng US-Japan Security Treaty na humihila sa pinakamalaking superpower ng mundo sa digmaan. Iyan ay isang sugal na walang matinong leader ang maglakas loob na laruin. Ang pagtingin ng mas malalim sa aspeto ng defense industry, ang Hapon ay nagigising mula sa isang mahabang sleep. Ang mga malalaking industrial conglomerate tulad ng Mitsubishi, Kawasaki Heavy Industries, mga pangalan na pamilyar sa mga civil goods, ay lumipat na ngayon sa wartime mode. Ang missile production lines ay pinalalawak, ang mga magazine ng munition ay pinupuno. Inaprubahan ng gobyerno ng Hapon ang isang record-breaking defense budget na naglalayong umabot sa 2% ng GDP na ginagawa ang bansa na pangatlong pinakamalaking military power sa mundo ayon sa budget, kasunod lamang ng US at China. Ang pera ay hindi ang problema para sa Tokyo. Ang problema ay ang political will, at ang will na iyon ay mas matigas na ngayon kaysa kailanman. Ang desisyon ng Hapon na bumuo ng hypersonic missile upang makatapat sa DF-17 ng China ay ang pinakamalinaw na patunay. Ang mga inhenyero ng Hapon ay nag-aaral ng scramjet engine technology na nagpapahintulot sa misil na lumipad sa Mach 5006. Kapag ang armas na ito ay naging operational, ang reaction time ng kalaban ay aalisin ng lubusan. Mula sa sandaling makita ng radar ang misil na umaalis sa launcher hanggang sa sandaling mabura ang target, ito ay binibilang lamang sa minuto. Walang pagkakataon para sa negosasyon, walang pagkakataon para sa paglikas. Ang isa pang aspeto, nakakaunti ang binabanggit, ngunit napakahalaga, cyber at space warfare. Nagtatag ang Japan Self-Defense Force ng isang Space Operations Unit. Ang kanilang misyon ay hindi ang paggalugad sa Mars. Ang kanilang misyon ay ang protektahan ang mga Japanese navigation satellites at handang bulagin ang mga satellite ng kalaban sa panahon ng digmaan. Sa modernong digmaan, kung mawawala ang mga satellite, ang mga misil ay magiging walang silbi na mga brick. Ang mga barko ay mawawala sa direksyon, ang mga eroplano ay mawawalan ng komunikasyon. Alam ng Hapon na ang unang labanan ay magaganap sa orbit ng daigdig, sa ganap na katahimikan ng vacuum at tahimik silang nag-aarmas ng high-energy laser at jamming equipment upang manalo sa nakamamatay na larangan na ito. Mag-iwan ng komento at like upang suportahan ang diwa, mga kaibigan. Ang lahat ng paghahanda na ito mula sa Tomahawk, Type 12, attack submarine, stealth carrier, hanggang sa space warfare ay naglalayong magpadala ng isang solong mensahe sa Beijing. Masyadong mataas ang presyo ng ambisyon ng military unification. Ang Hapon ay hindi na isang military dwarf na nakatago sa ilalim ng anino ng US. Sila ay naging isang higante na may matatalim na ngipin at kuko. Balikan natin ang kasaysayan. Ang Hapon, ang tanging bansa sa Asya, na nakapagtayo ng isang naval force na maaaring hamunin ang buong mundo. Ang DNA ng mga naval personnel na lumaban sa Midway o Leyte ay nananatili sa dugo ng self-defense force ngayon. Ang disiplina, combat skills, at Bushido spirit na sinamahan ng advanced na teknolohiya ng ika-21 siglo ay lumilikha ng isang nakakatakot na pinagsamang lakas. Ang isa pang hypothetical scenario na nagpapasakit sa ulo ng mga strategist ang pagbara sa Malacca Strait. Ang Hapon, kasama ang kanilang mga long-range submarine at destroyer, ay may kakayahang makipagtulungan sa mga kaalyado upang putulin ang kritikal na oil transport route ng China. 80% ng oil imports ng China ay dumadaan sa kipot na ito. Kung isasara ang balbula ng langis,
Ang dambuhalang war machine ng Beijing ay mauubusan ng fuel pagkatapos lamang ng ilang linggo. Ito ay isang atake sa tiyan, hindi nagdudulot ng ingay, ngunit maaaring magpabagsak sa isang buong ekonomiya. Malinaw, kinakalkula na ng Hapon ang bawat galaw, bawat senaryo. Hindi sila naghahanda para sa isang maliit na border conflict. Naghahanda sila para sa isang all-out, multi-front, multi-domain war. At sa digmaang iyon, ang 400 Tomahawk missile ay simula pa lamang ng isang symphony of destruction na inihanda ng Tokyo sa loob ng 30 taon. Ngunit ang pagbangon bang ito ng Hapon ay talagang magdadala ng seguridad o ito ba ay mag-aaktibo ng isang walang katapusang arms race na nagtutulak sa buong rehiyon sa isang powder keg? Tiyak na hindi mananahimik ang Tsina. Pinapalakas din ng Russia ang kanilang military presence sa hilaga ng Hapon. Ang Korean Peninsula ay isa pa ring hindi napapatay na apoy. Ang Hapon ay nasa gitna ng bagyo at sa halip na magtayo ng pader laban sa hangin, nagpasya silang gumawa ng tabak upang hiwain ang bagyo. Ang matitigas na hakbang ng Hapon ay humihila rin sa pagbabago ng isang buong sistema ng alyansa. Ang South Korea, Philippines, Australia at maging ang India ay naglalapit sa isa't isa na bumubuo ng isang kubkob na arko upang pigilan ang tumataas na dragon. Sa loob ng arko na iyon, ang Hapon ay gumaganap bilang ang pinakamahalaga, pinakamatigas at pinakamapanganib na tagapigil. Habang lumalalim ang gabi sa Yokosuka Naval Base, ang mga signal lights sa command tower ng Chokai ay patuloy na kumikislap. Sa ilalim ng malamig na bakal na katawan, ang mga seaman ay abala sa pagsasanay ng mga loading procedure, mga combat scenario. Alam nila na maikli na ang oras. Ang pulang linya sa Taiwan Strait ay unti-unting kumikipot. At kapag dumating ang sandali ng tadhana, sila ang magiging una na pipindot sa pindutan na nagpapakawala ng bagyo ng apoy na pinigilan sa loob ng 3 dekada. Mga ginang at ginoo, kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng piraso mula sa 400 Tomahawk attack submarine fleet, stealth carrier, hanggang sa networked electronic warfare, lumilitaw ang isang nakakatakot na larawan ng hinaharap ng East Asia. Ang Hapon ay hindi lamang bumibili ng mga armas para sa sarili, muli nilang binubuo ang security order ng isang malawak na rehiyon. Ito ang katapusan ng panahon ng passive peace at ang simula ng panahon ng deterrence sa pamamagitan ng lakas ng pagkasira. Ang pinakanakababahala para sa Beijing ay hindi ang bilang ng mga armas, kundi ang hindi mapaghihiwalay na integrasyon sa pagitan ng Japan Self-Defense Force at ng US military. Isang bagong konsepto ang nabubuo, ang strategic swap. Dati, ang Hapon ang kalasag, ang US ang sibat. Ngayon, ang Hapon ay parehong kalasag at sibat. Sa isang all-out conflict scenario, ang Japanese at US command centers ay magiging isa. Ang data mula sa US satellites ay gagabay sa Japanese missiles. Ang Japanese submarines ay poprotekta sa US aircraft carriers. Ito ay isang dual war machine na may pinakamalaking pinagsamang lakas sa planeta na sapat upang durugin ang anumang ambisyon ng pagpapalawak. Ngunit sa likod ng bakal na balat ng conventional weapons, mayroong isa pang halimaw na natutulog na madalas na iniiwasan ng mga military analyst na banggitin, ang nuclear potential ng Hapon. Bagamat palaging sumusunod ang Tokyo sa 3 non-nuclear principles, nagtataglay sila ng lahat ng teknolohiya, materyales, at paraan upang maging isang nuclear power sa loob lamang ng ilang buwan kung mapipilitan. Ang Hapon ay may malaking reserba ng plutonium mula sa civil nuclear power plants. Mayroon silang Epsilon Space Launch Rocket Technology na maaaring gawing intercontinental ballistic missile anumang oras. Sa konteksto ng patuloy na nuclear tests ng North Korea at lumalaking arsenal ng China, mananatili ba ang Hapon sa kanilang non-nuclear vow kapag nabasag ang pulang linya sa Taiwan? At kung pagdududahan ang nuclear umbrella ng US, maaaring i-activate ng Hapon ang Omega option ang self-arming ng nuclear weapons para sa deterrence. Iyan ang magiging huling bangungot na magtutulak sa arms race sa pandaigdigang antas ng pagkasira. Gayunpaman, bago isipin ang doomsday scenario na iyon, gumagamit ang Hapon ng isa pang armas na hindi gaanong maingay, ngunit kasing epektibo, ang ekonomiya at teknolohiya. Nangunguna ang Tokyo
sa pagtatatag ng Semiconductor Supply Chain Alliances upang ihiwalay ang high-tech industry ng kalaban. Sa modernong digmaan, kung walang advanced semiconductor chips, ang mga misil ay hindi lilipad ng tumpak, ang radar ay mabulag, at ang mga stealth aircraft ay magiging walang silbi na scrap metal. Hawak ng Hapon ang mga core technologies sa chip manufacturing na lubos na hinahangad ng China. Ang paghihigpit sa daloy ng teknolohiya na ito ay isang silent first strike na nagpapahina sa military foundation ng kalaban mula sa loob. Balik sa pinakamalaking tanong, magaganap ba ang digmaan? Ipinakita ng kasaysayan na ang kahinaan ay madalas na nag-aanyaya ng pagsalakay, ngunit ang lakas ang nagpapanatili ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng pag-aarmas ng 400 Tomahawk at pagbuo ng long-range missile, nagpapadala ang Hapon ng senyales na masyadong mahal ang presyo ng digmaan. Gusto nilang maunawaan ng kalaban na ang anumang pagtatangka na baguhin ang status quo sa pamamagitan ng puwersa ay haharap sa matinding pagganti sa teritoryo mismo ng sumalakay. Minsan nang sinabi ng punong ministro ng Hapon na ang kapayapaan ay hindi isang bagay na ibinibigay, kundi isang bagay na kailangang kamtin at protektahan ng pawis at lakas. Ang muling pagbangon ng Japanese military ngayon ay ang pagsasakatuparan ng ideolohiyang iyon. Ang mga Chokai-class destroyers ay sumisisid sa mga alon, ang mga F-35B ay umuungol sa kalangitan, lahat sila ay mga bantay para sa isang pandaigdigang kaayusan na nakabatay sa internasyonal na batas, kung saan ang kalayaan sa paglalayag at pambansang soberanya ay hindi maaaring yapakan ng kapangyarihan. Ang laro ng chess sa Pasipiko ay papasok na sa endgame. Ang bawat maling hakbang ay maaaring humantong sa kalamidad, ngunit sa maingat na paghahanda sa loob ng 30 taon, pinatunayan ng Hapon na hindi sila isang pawn sa chessboard ng mga superpower. Sila ay isang pangunahing manlalaro, isang batikang chess master na handang mag-checkmate sa sinumang maglakas loob na magbanta sa kanilang kaligtasan. Ang 400 Tomahawk missile ay nakahiga sa malamig at tahimik na Mk-41 VLS tubes. Sila ang simbolo ng pagpigil, ngunit sila rin ang huling babala. Huwag galawin ang Taiwan, huwag galawin ang Hapon. Kung babalewalain ang mensaheng ito, ang susunod na mangyayari ay hindi na magiging drills o word wars. Ito ay magiging bagyo ng apoy, bakal, at ang muling paghubog ng mapa ng mundo sa ika-21 siglo. At ang huling tanong para sa inyo, mga strategic observer ng Sandata Review, sa senaryo ng labanan, sino sa tingin ninyo ang mamumuno sa unang 48 oras? Magiging sapat ba ang Tomahawk barrage ng Hapon upang maparalisa ang dambuhalang war machine ng kalaban o mananaig ang superior na bilang laban sa teknolohiya? Sinuri namin, nagmodelo at nagbigay ng data. Ang conclusion ay nasa inyo na. Huwag kalimutang palaging isinusulat ng nanalo ang kasaysayan at sa karera na ito wala pang nakakasiguro sa tagumpay. Ngunit may isang bagay na tiyak, ang East Asia Sea ay hindi na magiging payapa pa. Kung nakita ninyo na ang strategic analysis na ito ay nagbigay ng bago at malalim na pananaw, ipakita ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-share ng video na ito sa mga kapwa mahilig sa militar. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon upang hindi mapalampas ang anumang susunod na emergency intelligence report. Kami ang Sandata Review, kung saan ang katotohanan tungkol sa digmaan ay inilalantad ng hubad. Salamat sa inyong panonood. Paalam at magkita-kita tayo sa Situation Room sa susunod na video.